So, isang pagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Mia Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today is January 17, 2026 and our topic is all about the purpose of angels. So, our concept is all about angels, God's messenger. So, angels ay yung mga espesyal na nilalang na nalikha ng Diyos upang maglingkod sa Kanya at isagawa ang Kanyang kalooban. So, hindi sila Diyos at hindi rin sila mga taong namatay na. Ang mga anghel ay pag-aari ng Diyos, sumusunod sa Kanyang utos at naghahatid ng Kanyang mensahe sa tamang panahon. So, ipinapakita ng Biblia na ang mga anghel ay nagpupuri sa Diyos, nagproprotekta sa Kanyang bayan at nagpapahayag ng Kanyang mga plano. Isa sa pinakamahalagang sandali na kinasangkutan ng mga anghel ay nang isinugo ng Diyos si Angel Gabriel upang ipahayag kay Maria ang kapanganakan ni Jesus. So, itinuturo ng Biblia na ang mga anghel ay mga lingkod, hindi tagapagligtas. Itinuturo nila tayo sa Diyos at ang lahat ng kawalatian at pagtitiwala ay para sa Panginoon lamang. So, our Bible readings for today is all about Psalm chapter 103 verse 20 ASND version. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong kanyang mga anghel, kayong makapangyarihang nilalang na tumutupad sa kanyang salita at sumusunod sa tinig ng kanyang utos. So, ngayon nadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is angels attend to God's command. So, ang pangunahing layunin ng mga anghel ay sundin ang utos ng Diyos. So, hindi sila kumikilos ayon sa sariling kagustuhan nila, kundi sa kalooban ng Diyos. So, ang kanilang pagsunod ay nagpapakita ng perpektong halimbawa ng pagpapasakop sa Diyos. Second is angels announce God's message. So, ang mga anghel ay madalas na isinugo upang maghatid ng mensahe mula sa Diyos. So, ipinapahayag nila ang kalooban at plano ng Diyos sa kanyang bayan. Sa ganitong paraan, ipinapakita na ang Diyos ay isang Diyos na nagsasalita at nagpapahayag ng kanyang layunin. And last is angels assist God's people. So, ginagamit ng Diyos ang mga anghel upang tulungan at ingatan ang kanyang bayan. So, minsan ay hindi natin namamalayan ang kanilang gawain, ngunit sila ay aktibong kumikilos ayon sa utos ng Diyos. So, ang kanilang tulong ay palaging nakahanay sa layunin ng Diyos, hindi sa kaginhawaan ng tao. So, ngayon nadako na tayo sa ating application. So, yung first application is appreciate that we are co-servants with angels. So, tayo at ang mga anghel ay parehong nilikha upang maglingkod sa Diyos. Hindi tayo mas mataas o mas mababa dahil may kanya-kanya tayong papel sa kanyang plano. So, ang kaalamang ito ay nagtuturo sa atin ng kababaang loob at pananagutang maglingkod ng tapat. Second is affirm the existence of spiritual warfare. So, ipinapaalala sa atin sa Biblia or ng Biblia na may spiritual na labanan na nagaganap. So, hindi lahat ng laban ay physical, marami ay spiritual. Kaya kailangan natin ng panalangin, pagsunod at pananatili sa katotohanan ng Diyos. And last is ask God for both protection and consecration. So, yung tunay na protection is nagmumula po sa buhay na inilaan ng Diyos sa atin. So, hindi lang natin hinihiling ang kanyang pag-iingat, kundi ang kalinisan ng puso at buhay. So, ang concentrated life ay bukas sa kapangyarihan at gabay ng Diyos. So, ngayon nadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion is about why are we not protected when we are not consecrated. So, mahalagang maunawaan natin yung protection ng Diyos ay konektado sa ating pagsunod at pagsuko sa Kanya. So, sa devotion na to, natutunan ko na kahit mahal tayo ng Diyos, ang buhay na hindi nilalaan sa Kanya ay nagiging bukas sa kompromiso at tukso. So, kailangan natin i-apply to sa ating buhay sa pamamagitan na araw-araw na paglalaan ng sarili natin sa Diyos, sa isip, sa salita at sa gawa at pagtitiwala na ang Kanyang presensya ang ating tunay na protection. So, let's pray po. Lord God, maraming salamat po dahil ikaw ang Diyos na may ganap na kapangyarihan at karunungan. Lord God, salamat sa mga anghel na iyong isinugo upang maglingkod ayon sa iyong kalooban. Lord God, ilalaan ko po ang aming buhay sa inyo. Linisin niyo po ang aming puso at gabayan po kami sa aming kami upang mamuhay ng may pagsunod at kabanalan. Ikaw ang aming kanlungan at lakas. In Jesus' name we pray. Amen.